Sige, kay manalangin. Papasimula na sa gawain. Hallelujah. Padakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, isang bulit ang pinagpapasalamat, Lord, sa umaring ito. Mga pinagkalong mo sa amin ng araw na ito upang mag-aaral sa inyong salita. At ang dalangin namin, Lord, na itong siya muna magkabay sa amin pong pag-aaralan na magbigay sa amin, Lord, ng napatuloy na katatagan sa pananampalataya at makita namin kung anong panahon ang itong ginagawa. Lord, i-bless mo rin ang mga tao, mga kapatid, mga kapanood dahil sa gawain na ito. Lord, bindikit mo sa kanilang mga puso, ilagay mo sa kanilang isipan at puso ang mga mensaheng ito at makita nila ang panahon ng aming pinagbubuhayan. Panginoon, kinukulit namin ang araw na ito sa dakilang pangalan, in Jesus Christ's name. Amen. At nais kong buksan ng isang talata sa Biblia kung saan ay magiging tema. Basahin natin sa aklat ni Matthew, St. Matthew 32 hanggang 36. Ganito pagkasabi, sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga. Pagka nananariwa na ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, pagka nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talistasin ninyo na siya'y malapit na at nasa pintuan na. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. At pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. At nais kong bigyan ito ng title na God's Timepiece. Kumbaga ang inilaan ng Diyos na orasan para sa sangkatauhan. Nabasa natin kanina yung puno ng igos. Ito ay tumutukoy sa Israel na tinuro sa atin ng Diyos na magiging orasan natin. Ngayon, dahil ang Bible ay hindi mo po pwedeng ityapwera yung Israel pag binabasa mo ito, sapagkat sila ang unang pinag-iwanan ng mga kautusan. Sa Bible, sila yung totoong reliyon. Sila yung totoong bayan ng Diyos na kung saan ay siyang dahilan upang tayo ay makita natin ang biyayang ito na sa atin ay lumipat ang biyaya na ito. Sapagkat sa reliyon nila, makita natin na nung nagdaang mga araw, nagdaang linggo, sila yung aking natalakay na anino ng mga bagay na magsisidating. Sila yung reliyon na kung saan ay naghahandog sa Diyos ng mga alay. Sapagkat ito'y utos ng Diyos sa kanila. Kaya sila yung totoong church na itinatag ng Diyos. Diba? Kaya lang sa biyaya ng Diyos sa atin, kaya tayo mga hintil, hindi tayo pasali sa kaligtasan na ito. Sapagkat ang bayan kinilala niya lamang ay ang bayan ng mga Hudyo. At ang hintil ay, kumbaga sa mata ng Diyos ay talagang hindi niya tayo tinignan. Kaya nga nung pagparito niya, ako'y naparito para sa bayan ng Israel. Walang tupan Israel, yan ang sinasabi niya. Kaya lang, makikita mo sa Biblia, sa Gospel, na imbes na sila yung manampalataya sa ating Panginoon, sila pa yung nagmamatigas. At nakikita natin na mga hintil pa yung kumbaga naniniwala ng lubos sa ating Panginoon. One time may isang centurion, labing centurion, it's sundalo ng Romano, may ranggo. Nabalitaan niya na ang ating Panginoon ay matindi yung ministry at may mga signs and wonders, bubuhay ng patay, papagalin ng mga may sakit, ng keto, kung ano-ano, papadilat ng mata ng mga bulag. One time lumapit sa kanyang isang centurion. Sabi niya, Panginoon, ang aking alipin ay may sakit, malubha ang karamdaman niya. At sabi ng Panginoon, alika, samahan mo ako sa kanya. Yung sabi ng Panginoon. Sabi ng centurion, Panginoon, hindi na kailangan. Ako rin ay man of authority, sabi niya. Kung anong aking sabihin sa aking mga alipin, ay kagad-agad sinusunod.
ikaw bilang Panginoon at Diyos, sabi niya, ano man ang salitain mo, yun ay mangyayari. Yun ang sinabi sa kanya. Sabi ng Panginoon, pambihirang pananampalataya, sabi niya. Pambihirang pananampalataya na hindi ko nasulpungan sa sambahayan ni Israel. Yun yun, kaya nagsisimulang ang mga hintil ay sila yung nabubuksan at ang mundo ay nabubulag. Kaya nangusap ang ating apostol na si Pablo doon sa Romans 25, ito sinabi niya bilang introduction sa aklat ng Roma. Romans 11:25, ganito pagkasabi: sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo malaman ang hiwagang ito. Baka kayo'y mga marunong sa inyong sariling mga hata, na ang katigasan ng isang bahagi nangyari sa Israel hanggang sa dumating, hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hintil. So, ibig sabihin, tumigas ang puso nila. Pero sa Bible, yun ay pinirmit ng Diyos ang mangyari sa kanila upang tayong mga hintil ay masama sa biyaya. Kaya hanggang sa tumakbong panahon, pag matigas talagang hintil, sabi ni Paul, siya ay tutungo sa mga hintil. Kaya yun na. Kaya ang Diyos ay bumaling sa hintil. Hanggang sa panahon na ito, ang mga Hudyo ay bulag sa paniniwalang Kristiyano. Pero sa ngayon hindi ko masasabi yan dahil marami ng mga Hudyo na Kristiyano na sa panahon na ito. Pero yung sinasabing bulag dito, i-specify natin to sa 144,000. Kasi ang 144,000, ito ay didil niya ng 3.5 after the rapture. Ngayon, dahil pinag-usapan natin ay God's timepiece at yung binasa natin kanina na puno ng igos, kapag nanariwa, pag sinabing nanariwa, dati itong walang manifestation, pag sinabing nanariwa ay signs of life. Tignan natin ano ba talagang history ng Israel. At bago natin ito dalhin sa ating panahon, tignan natin yung prophecy sa kanila. Doon sa prophecy ng Ezekiel, ganito pagkasabi niya. Dali, dito muna sa sa Daniel. Makikita natin dito sa Daniel. Aklat ni Daniel. Ito pagkasabi. Marami ang magpapakalinis at magpapakabuti at magpapakadalisay. Ngunit ang masama ay gagawa ng may kasamaan. At wala sa masama na makakaunawa, ngunit silang pantas ay makakaunawa. At mula sa panahon na ang palaging handog na susunugin ay aalisin at magtatayo ng kasuklam-suklam na paninira at magkakaroon ng 1,200 taon, 290 araw. So makikita natin dito yung sinasabi dito na yung paghahandog ng susunugin ay aalisin. So ito ay prophecy na magkakaroon ng kasuklam-suklam na maninira. Yung first part nito, makikita natin, alam natin na yung bayan ng Israel nung panahon ng Babylon ay ito'y winasak. At saka nung panahon ni King Xerxes ay nag-utos siya na muli itong itayo. So ibig sabihin, nung natayo, ayun, so nung panahon ni Christ na ito'y natayo na, pero dahil dito sa hula, makikita natin na ito'y mawawasak. Ito mismo sinabi ni Christ dito sa Lucas, sa aklat ni Lucas, o kaya sa Matthew muna. Sa Matthew muna, sabi niya, sa Matthew 24, yung sa kasuklam-suklam na binabanggit niya kanina. Sa verse 1, sabi niya, at lumabas si Jesus sa templo at payaon siya sa kanyang lakad
At nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang kanyang ipamalas ang mga gusali sa templo. Datapot siya'y sumagot, kaniya'y sinabi, hindi ba ganinyo na nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang may iwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. So, dito nung sinasabi ng Panginoon dito, yung templong literal doon sa Jerusalem, na ito'y mababagsak at mawawasak. So, at dito sa Lucas, sabi niya, kung magkagayoy ang mga nasa Judea ay magsisitakas sa bundok, at ang mga nasa bundok ng bayan ay magsisilabas, at mga nasa parang ay huwag na magsipasok sa bayan. Sapagkat ito ang araw ng paghihiganti. Bakit sinabing araw ng paghihiganti? Kasi ang paghihigantihan ang bayan na tumanggi sa salita ng Diyos o kay Christ mismo. Ito ang kanilang sasapitin. Upang maganap ang lahat ng mga bagay na nangasusulat sa aba ng mga nagdadalang tao at ng mga nagpapasuso sa araw na iyon, sapagkat magkakaroon ng malaking kapigatian sa ibabaw ng lupa at kagalitan sa bayang ito. At sila ay mga bubuwal sa pamamagitan ng talim ng tabak at dadalihing bihag ang lahat ng mga bansa at yuyukuran ang Jerusalem ng mga hintil hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga hintil. Dito, prophecy ito ni Jesus Christ na mga prophecy niya to. It's either mga nasa BC 32, siguro ito, 31. Ito binabanggit niya itong mga prophecy niya ito. At kung ikaw ay isang Kristiyano, sa time na naniniwala ka sa Kanya, at maalala mo itong mga sinasabi ni Christ dito, ito'y paalala niya. Sapagkat matindi ito kasi sinabi niya na maraming mapapaslang dito patungkol sa Israelita. Ngayon, sa kasaysayan, nung pagdating ng 70 AD, yung 70 AD, panahon ni General Titus, ay ito na, yung prophecy ay napupulpil. Pinalibutan nila yung bayan, yung syudad, at yung mga nakaalala doon sa prophecy ni Jesus Christ ay naligtas. Kaya pagdating sa salita ng Diyos, lalo sa mga propesiya o sa mga paalala, dapat sumunod ka. Yung mga hindi sumunod dito, lahat ito ay napahamak. Pero yung mga naniwala, kasi sabi niya rito, kung magkagayoy, ang mga nasa Judea ay magsisitaka sa bundok, at ang mga nasa loob ng bayan ay magsilabas. Pag nakita mo na, sabi niya na yung mga sundalo ay nagmamarcha na, dapat maalala mo yung sinabi ni Jesus. Ito na yung prophecy. Sumunod ka na kaagad. At ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso sa araw na iyon, sapagkat magkakaroon ng malaking kapigatian sa ibabaw ng lupa at kagalitan sa bayan na ito. Sa history, napakatindi yung nangyari yan sa panahon ng 70 AD. Winasak o sinunog yung templo, pero hindi yan muna yung ang ginawa ng mga tao na nandun sa syudad, kasi napapalibutan niya ng mga mataas na pader yung syudad ng Israel. Isinira nila yung pintuan, pero pinantayan ng mga Romano, mga sundalong Romano. Siyempre, limitado ang resources nyo. Kaya nangyari sa kanila, nanatili dito sa loob. Pero yung mga nakinig doon sa prophecy, sila yung nagsitakas. Nagsitakas sila. At kaya tumakbo sila. At yung bayan iniwan nila. Kaya napulpil yung sinasabi dito na at sila ay mga bubuwal sa pamamagitan ng talim at tabak. Yung mga hindi naniwala, sila yung napaslang ng talim ng tabak. At dadaling bihag sa lahat ng mga bansa.
Yung mga nagsitakas, natural, iniwan nila yung Israel. Tumakbo sila sa iba-ibang bansa. At makita natin sa kasaysayan na anong nangyayari sa kanila. At yuyurakan ang Jerusalem ng mga hintil. Yung pagyurak, ito yung pagsunog sa mismong Jerusalem. At tumakbo ang panahon, yung dating kinatatayuan ng kanilang bahay-sambahan o ang templo na kanilang sinisimbahan, tinayuan ng simbahan ng mga Muslim na tinatawag na Dome of the Rock. Sa kasalukuyan, pag i-type nyo yan doon sa internet, total lahat naman nakikinig dito nanonood, ay nandyan sa internet, pwede nyo i-type yun, Dome of the Rock. At yan, makikita yung sinasabi ko, yung kinatatayuan doon sa templo na yan. Yun yung Old Jerusalem. Type nyo ito. Yan, Dome of the Rock. Makikita nyo yan. Ito yung natayo. Ito yung kasuklam-suklam na binabanggit dito na supposed to be dapat yan ay dako na ibinigay ng Diyos sa Israel. Pero sa kalwa nila ng pananampalataya, yung paghihiganti na sinabi dito, sinapit nila. Kaya dumating yung matinding kapighatian sa kanila. Kaya nakikitipo natin sa mga mananampalataya. Kapag matigas ang ulo mo, hindi ka sumusunod, hindi ka nakikinig, hindi ka nananampalataya, lahat ng nakasulat dito ay dadanasin mo pagdating ng araw. Pero kung ikaw ay obedient, yung mga sumunod dito, kahit paano, nagsitakas, sino yung nakaligtas? At doon sa iba-ibang bansa, doon, nagpopulate sila, dumami sila ron. Dahil ang Israelita ay lubos na talagang matatalino yan, magagaling sa negosyo. At nagsiyaman sila doon sa bansa na kinalalagyan nila. Dahil hindi naman kahit na gano'n ang nangyayari sa kanila, hindi sila kailangan pinibayaan ng Diyos. Kaya dito sa Ezekiel, ito na yung propesiya sa kanila, dugtong doon sinabi kanina na kapag nakita nyo na ang puno ng igos, dito sa Ezekiel, isang hula pa ito, patungkol sa kanila, Ezekiel 37, ganito pagkasabi, ang kamay ng Panginoon ay sumasa akin at kanyang dinala ko ng Espiritu ng Panginoon at inilagay niya ako sa gitna ng libis at yaoy puno ng mga buto at pinaraan niya ako sa tabi ng mga yaon sa palibot at narito may totoong marami sa luwal na libis at narito mga totoong tuyo at kanyang sinabi sa akin, anak ng tao, maaari bagang mabuhay ang mga butong ito? At ako'y sumagot, O Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam. Muling sinabi niya sa akin, manghula ka sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, O kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon sa mga butong ito, narito, aking papasukin ang hinga sa inyo at kayo'y mga bubuhay. At lalagyan kayo ng mga litid at babalutin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng balat at lalagyan ko kayo ng hininga at kayo'y mga bubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Itong mga buto na sinasabi dito ay figure of speech. Katulad ng pinag-aralan nyo nakaraan, Tree of Life, Chapter of Knowledge, ito ay figure of speech. Yung mga buto dito, hindi literal na buto. Tingnan natin kung anong ibig sabihin ng mga buto na yan na sinasabi ni Ezekiel. Na magkagayoy, sinabi niya sa akin, anak ng tao, ang mga butong ito ay mga buong sambahayan ni Israel. O, nakita niyo yung buto. Pinatungkol sa Israel. Natuyo. Walang litid. Sa ibig sabihin, walang buhay. Ang Israel, nung iniiwan nila, yung mga Israelita, nang iniiwan nila sarili nilang bayan, consider na wala silang buhay. Diba? Kasi sila lilingapin lamang ng Diyos kung sila nasa sarili nilang lupain. Hanggat wala silang buhay, wala silang signs of life, at magiging alipin sila ayon doon sa Matthew na binasa natin kanina. Pero nakapropesiya dito, yung muli nilang pagkabuhay, ibig sabihin mare-restore. Nakita ko kanina, nanangalat sila, mamaya makikita natin kung paano sila na-restore. Kaya nanghula ka at sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, aking bubuksan
ang inyong mga libingan, ang aking papapamahin kayo mula sa inyong mga libingan, ubayan ko, at aking dadalhin kayo sa lupain ng Israel, at inyong malalaman na ako ang Panginoon pagka aking binuksan ang inyong libingan at ang aking pinasampa kayo na mula sa inyong mga libingan o bayan ko, at aking ilalagay ng aking espiritu sa inyo, at kayo mga bubuhay, at aking ilalagay kayo sa inyong sariling lupain, at inyong mga lalaman na akong Panginoon ang nagsalita, ang magsasagawa, sabi ng Panginoon, na propesiya na sila'y babalik sa kanilang sariling lupain at matatamasa nila. Yung sinasabi dito, magkakaroon sila ng buhay, ang Israel ay magiging isang super nation. Kaya, paano sila pinabalik ng Panginoon sa kanilang sariling lupain? May kaugnayan yung unang digmaang pandaigdig upang ituwigin sila. Ikalawang digmaang pandaigdig na ang pinuntirya ay sila. Siguro marami nakapanood dun sa Holocaust na kung saan ay nangyari na ang pinuntirya at marami pinatay ng mga Hudyo ng panahon ni Hitler. Kung napanood nyo yung Schindler's List yata yung na pelikula, at doon makikita ninyo yung matinding nangyari sa kanila. Pero yun, lahat yun ay pinirmit, pamamaraan ng Diyos upang sila'y bumalik sa kanilang sariling lupain. Kasi mga Hudyo, was matindi ang nangyayari sa kanila, napapaisip yan. Alam nila na ito'y kilos ng Diyos. Kaya halos 6 million Jews ang namatay sa Poland, sa Germany, sa iba-ibang lugar. Ang dami sa kanila ang mga napatay noong panahon ng Holocaust. One time nga na kami bilang Christian hindi nanonood ng sine. Pero one time, mayroong isang palabas na history na ang title niya ay Quezon's Game. Quezon's Game. Kasi yung Presidente Quezon ng Pilipinas ng panahon na yan, I believe na may ligtas siya kasi may isang part doon sa history na yan. Yun ang naman ang dahilan kaya namin pinanood. Sinadya namin sa sinehan niyang mag-asawa. Saka hindi kagandahang nakita namin sa sinehan, halos 8 lang kami ron. Kumbaga walang may gusto na manood yata nung kasaysayan na yun. Pero ako gusto ko lang makita kasi si Quezon, kung sa mga nanonood dito sa video na ito, somewhere ng 1940s, si Quezon, kasi Holocaust mga Israelita, walang bansa na gustong kumupkup sa kanila. Kasi matindi yung dinaanan nila na kabigatian. Kasi pinagpapatay sila. At hindi naman ipipermit ng Diyos, maubos sila. At isa si Quezon, ang pumayag na kupkubin yung ilang mga Hudyo dito sa bansang Pilipinas. Kaya yung portion na yun ng pelikula, nung nandun na sa part na yun, nakasakay sila sa isang parang barge, parang barko na yun. Tapos nung bumababa na sila, halos maluha na sa parte na yun Mga Hudyo yung sakay, na inallowed niya na sila'y dumito muna sa Pilipinas upang maging safe ang kanilang mga buhay. Kaya yung siguro ang dahilan, kaya ang bansang Pilipinas ay hindi pinabayan ng Israel kasi kung sino man ang magpatuloy sa Israel o magmagandang loob sa Israel, sa Diyos ay malaking blessing ang makakamtan ng bayan na yan. Kaya siguro ang Pilipinas, laging nililingap yan. At mga Israelita, alam nila yung kasaysayan na yan, na ang Pilipinas ay mahal na mahal nila. Yun ang isang portion ng kasaysayan. Kaya, yun ay pinirmit na mangyari sa kanila. At yung mga rabay, alam nila yan kasi nagbabasa yan, sign yan para sa kanila na sila ay magbalik sa kanilang lupain. Kaya nung mga nalabi na mga Israelita, doon na sila doon sa tinatawag na airport ng Iran upang magsibalik sa kanilang sariling lupain. One time, tinanong isang rabay, in-interview, sabi nga ng isang rabay, isang nag-interview sa kanya, kayo ba ibabalik sa inyong sariling lupain upang doon lahat mamatay? Yan ang kanyang sinabi. Pero ang sabi ng isang rabay, hindi kami magsisibalik sa aming sariling lupain upang mamatay. Kami babalik doon at doon namin sasalubungin ang aming Misaya. Yun ang kanyang binanggit. Kaya ayon sa prophecy, sila ay sasakay sa 2 wings of an eagle
na yun pala ay tumutukoy sa C-130, isang eroplano pinagsakyan sa kanila mula Iran hanggang dun sa Israel. Na yung time na yan, maraming tumututol na mga Arabo. Ayaw ng mga Arabo ng Israel bumalik doon sa kanilang sariling homeland. Pero dahil ito ay naka-prophecy na sila'y babalik doon, wala kayong magagawa. Kasi kilos yan ng Diyos eh. Kaya pagdating doon, 1946, kwento ni Barbanam yan, sabi niya, May 7, nung ako'y kinausap ng isang anghel, sabi niya, na mag-evangelize sa buong mundo. Yun din ang eksaktong araw, sabi niya, na ang treaty ay pinirmahan, kasunduan ng mga bansa. Napapayagan ng Israel na magkaroon, na bumalik ulit sa kanilang sariling lupain at magkaroon ng sariling lupa. Isa ang Pilipinas na pumirma doon sa treaty. Ewan ko, panahon niya ni Macapagal yan, o hindi ko lang sinong presidente ng mga panahon na yan. Isa ang Pilipinas sa signatory doon sa treaty. Kasunduan na pumapayag sila na bumalik doon sa Israel. Pero mga Arabo, talagang ayaw nila. Ayaw nila, gusto nga nilang burahin yung lahi nila eh. Especially Palestino. Ayaw ng mga Palestino na bumalik yung mga Israelita. Kaya hanggang ngayon, away sila, di ba? Kaya, ang nangyari, nung bumalik sila, kaya kung titignan mo ngayon sa kasaysayan, hati yan. Ang East, kasi yung pambura kanina. Basa. Pambura? Ano yung damit niya? Sa washing machine. Bakit yun? Sila. Ang Israel ay hati. Ang West at saka East. Ang East, sa Palestino. Ang West naman, sa Israel. Yan. Pero nung time na nandun sila, ito yung kasaysayan niya, 1948. 1946, bumalik sila sa kanilang homeland. Pirmahan yung treaty. 1948. Yun ang unang digmaan na nangyari dun sa Israel. Dire mo, dalawang taon pa lamang yung Israel. Mula nung nandun sa kanilang sariling homeland. Tandaan nyo, hindi ito yung tinutukoy ko noong mula 1948. Wala pa sila dun sa syudad. Kasi yung pinag-aawayan dito, yung City of Jerusalem. City of Jerusalem. 1948. Talagang gusto silang burahin ng mga Arab. Pinagtutulungan nga yan eh. Kaya, dahil prophecy, na sila'y lalago, diba? Sa mga binasa natin kanina, sinong tatanggi dyan o sinong hahadlang dyan kahit pabansa kayo ng malalakas. Kapag Diyos ang nagutos, wala kayong magagawa. 1948, dinigma sila ng mga Arabo. Pero kahit luma-luma, karag-karag yung mga tangke ng Israelita. Hindi umubra, yung mga dumigma sa kanila, talo sila eh. Kasi, ang Diyos ang kakampi ng Israelita. Ang sino man dumigma sa kanila, makakalaban mo ang Diyos. Kaya hindi sila nagtagumpay at that time. Pero, may taon, ito, sa mga believers naman, ng end time, na sumusubaybay dito, 1966, namatay si Barbanam. So, 1965, December, 66, wala na siya. Merong pangyayari noong 1967, wala na siya. Wala na siya dyan. Pero, ito ang sinabi ni Barbanam. There is Ismael and Isaac standing there passing about the land. Yet, so, nag-aaway sila. Yung Ismael at saka Isaac, yung lahi na nila, Ismael, ito ang lahi niya, yung mga
Muslim, sa Isaac naman ay mga Hudyo na nag-aaway. Ang tagal na away na yan. Ang pinag-aawayan na yung lupain kung sino ba talaga nagmamayari. If you happen to go in the New Jerusalem, ito 1961 ito. Kumbaga, established na rin yung ano dito, yung Israel. Meron ng sariling bansa, meron ng sariling pera, meron sariling bandila, at may sariling army na napakalakas. They won't let you come to the old Jerusalem. You have to go there first and let them explain to you. Kapag pumunta ka raw, sabi ni Baraban, sa New Jerusalem, yung New Jerusalem, yun yung kinalalagyan ng mga Israelita. Hindi ka basta-basta makalipat doon sa Old Jerusalem. Yung Old Jerusalem, ito yung nasakop ng mga Palestino. Dito yan sa Palestine. At yan ang kinalalagyan ng Dome of the Rock na kinatatayuan dati yung templo ng mga Israelita na inutos na doon nila itayo ng kanilang simbahan. Yung sambahan, yung temple na itinayo dati ni na Solomon. Doon yung lugar na eksakto na inutos ng Diyos, doon nila itayo. Na ngayon ang nakatayo na dyan ay Dome of the Rock na nasasakop ng mga Palestino. Kaya sabi niya, they won't let you come to the Old Jerusalem. You have to go there first and let them explain it to you. Magpapaalam ko muna sa kanila, explain nila kung bakit hindi ka po pwedeng lumipat ng ganun-ganun na lang. The Arabs then take you over to the other side. That Ismail Kirden, but wait. Ito parang prophecy ni Baraban, kung sabihin na natin, ito yung talagang mangyayari. There is coming a time when God's children is going to take her over. That's right, Jerusalem will be rebuilt again. Now, siguro, magiging aware tayo dito kasi nagkaroon na presidente yung Amerika na controversial. Pero sa tingin ko, merong ginawa ang Diyos dun kung bakit pinirmit na maging presidente ang isang Donald Trump. Si Donald Trump, noong Noong 2019 pala. 2019, ano bang taon yun na nagano yun si Donald Trump? 2016 pala, 2016 na-elect si Donald Trump. At doon din sa time na yan, si Donald Trump ay mayroong statement na ang Jerusalem ay magiging capital ng Israel. At sinabi niya, kasi ang Israel, ang totoong nagmamay-ari, ang Jerusalem, ang totoong nagmamay-ari ay mga Israelita. At umani yun, napakatinding pagtutol, lalo na sa mga Arabo, hanggang ngayon. So dahil statement niya ni Trump, at talagang makikita ninyo kung ano nangyari yan, para patunayan na talagang pag-aari nila yan, sabi ni Trump, inilipat niya yung kanilang embassy from Tel Aviv, inilipat niya sa Jerusalem. Anong Jerusalem? Pag sinabi kasi yung Jerusalem, kumpos yan ng east at west. Kumbaga nahati yung syudad. Kaya lang sakop ng mga Palestino, nandito yung kinatatayuan ng templo. Diba? Kaya noong 1967 war, 6 na bansa ang dumigma sa kanila. Egypt, Iran yata kasali dyan, at Palestino, natural, isa yan. At saka itong sa 6 yan, yung dumigma sa kanila. Kumbaga, ang lalakas na bansa yan, pero dahil ang Israel ay ginagabayan ng Diyos, walang nakapanaig sa kanila. At yan din ang time na 1967, dyan sila nakalapit dito sa Jerusalem. Kaya nandito sila sa parting east na kinalalagyan ng malapit sa templo. Kung paano giniba yung syudad na yan, mayroong nalalabi na wailing wall. Kumbaga yung pader, yung nalalabi na yan, yun yung sinasambahan ng mga Israelita. Kaya pag sila sumasamba sa Diyos, nandun sila sa wailing wall, ganun lang sila. Diyan sila sumasamba, mga prayer request nila, diyan sila sumasamba. Diba?
Yun ang first time na nakalapit sila dyan, nung panahon ng 1967. At dahil naka-prophecy dito, na sinabi ni Branham, but wait, there is coming a time when God's children is going to take her over. Ito na nga, nung panahon ni Trump. Na sinabi niya na ito'y pag-aari ng mga Israelita. Kaya, pinapanood ko kagabi yung interview. Both yung Israel, mga taga-Israel at saka taga-Palestino, na kung sila ba'y payag na, kung kayo ang tatanungin, sabi sa Palestino, payag ba kayo na, kasi kung sila tatanungin mo, kanila yon yung Jerusalem. Payag ba kayo na ang magiging capital ninyo ay Jerusalem? Yes, sabi ng Palestino. What? Jerusalem? Yun lang bang east o kasama yung west? Sabi niya, both. Kasi hindi mo pwedeng hatiin yan, sabi niya. Iisa yung syudad na yan, sabi niya. Pag Israel naman ang kakausapin mo, natural, walang east, walang west. Gusto nila yung buo. Dahil dineclare ni Trump yan, na sila talaga yung nagmamayari niyan, inilipat ni Trump yung embassy nila doon sa Jerusalem. At I think, ito ay malapit ng mangyari. Sa katunayan, pag susundan nyo yan, tignan nyo, itype nyo yung third temple, makikita ninyo na nakahanda na lahat para sa pagtatayo ng templo at mawawasak yung dating, yung templo na nandyan at aalisin yan. Hindi ko alam kung paano mangyayari yan, pero ito ay malapit na. Kung tumitingin kayo ng orasan at ikaw ay Christian, natural, titingin ka sa, ano ba, may naantay ka, hindi ka mapakali na titingin ka sa orasan mo. Kasi sa orasan mo lang malalaman na ang iniantay mo ay malapit na. Kung nag-aantay ka sa pagparito ng Panginoon, binigay niyang orasan na ito, kung titingin ka sa literal na orasan, natural, titingin ka sa relo, kung anong oras na ngayon. Kung anong araw naman, titignan mo kalendaryo, kung anong araw ngayon. Pero kung titignan mo kung anong panahon ang kinubuhayan natin, tignan mo ang Israel. Kasi yan ang itinuro sa atin ng Panginoon na orasan. Ngayon sa presenteng panahon, ayan ang nagaganap. Sa katunayan, mga Israelita, nandyan niya, makikita yun sa YouTube, na sila'y nagpa-practice na ng kanilang gagawing pag-o-offer. Naghahanda na sila nagpa-practice na sila kung paano ibalik yung kanilang dati na kagawian. Tignan natin But there's coming a time when God's children is going to take it over. That's right. Jerusalem will be rebuilt again. The daily sacrifice will be set up. So baka maibabalik yung dati lang ng kagawian doon sa lumang tipan na maghahandog na naman sila, nakahanda na yung mga red heifer. Pati yung mga ilalagay nila doon sa loob ng temple. Kung anong mga kagamitan doon sa loob, kung anong kahoy ang ginamit. Hindi basta-basta kahoy yung kung ano yung sinabi doon sa lumang tipan, yun ang pinatubo nila. At doon sila kukuha ng mga instrumento na gagamitin doon sa loob. Yun, eksakto talaga yan. Kumpleto na, nandyan na lahat. Kumpleto na. Pati iaalin nilang red heifer, nandyan na rin. So, gaano na to kalapit? So, alin niya sinasabi niya. Kaya dito, makikita natin na isang araw, ito yung magiging isa. At ang Israel na nasa west, makukuha niya itong kabuuan nito. Diba? Kasi itong East Jerusalem, nandito yung nandyan ang negosyo Diba? Lahat na pumupunta ng Jerusalem. At malaking ano yan malaking pera yung binibigay niyan kasi kalimitan ng pinupunta na una kung saan isinilang si Lord. Kung saan siya ipinako, nandito yan dito sa East. Kaya nandito nga yung Bethlehem Nandito yan. Kaya mahalaga talaga sa Israel yan. Kasi baka nga dyan pa nga dito pa nga nalibing yung kanilang mga ninuno. Diba? Kaya dito sa East, kapag nakuha na nila na buo yan, ayan. At hindi ko alam yung latest na na yan kasi inalmahan yan Kaya lang hindi naman nakikitaan ng talaga yung mga Palestino nung panahon na dineclare yan ni Trump, pero umani ng napakatinding batikos. Pero wala kang magagawa dahil yun talaga mangyayari sa kasaysayan at sa kasawula na ibabalik ulit para mapulpil ang yung kasulatan.
At dahil makikita natin sila babalik sa kanilang dati na kagawian, siyempre magiging religion ang tema nito kasi babalik sila sa dati, magsasacrifice sila. Kumbaga, nung nakagawin ng kanilang mga bubulang. Kaya mahalaga yung magiging tungkulin ang dalawang propeta sa Revelation 11:3. Meron dalawang punong olibo doon na pinahiran na punong olibo na makikita mo yung ministry nila. Yung isa ron magpapababa ng apoy mula sa langit. Yung isa naman doon ay ito yung tatawag ng mga kulisap, balang. At pagdating sa time na yan, magiging mauna muna yung rapture na tulad ng bride ng Gentile na kung saan sa panahon na ito ay tayo itong dapat tumitingin dito. Mga Gentile bride dapat ang tumitingin dito sa mga prophecy na ito kasi ito yung ating orasan na magiging kalakasan ng bawat isa. Kung inaantay mo ang pagparito ng Panginoon ito, tignan mo paano yung pananampalataya mo ay lumakas at ma-revive. Ba? Tignan mo ang nangyayari sa kasaysayan na yan upang ma-revive ka. Nang inaantay mo ay malapit na. Ang inaantay ng bride na malapit na ay yung rapture na magaganap. Kasi kapag naiwan ka, hindi ka bride. One time may nagtanong sa akin dyan sa baba, ano daw ang tayo ko sa pre-trib at saka sa mid-trib. Kasi yung tayo ng marami, magkakaroon ng mid-trib or pre-trib, kung ano man yan, ang bride ay papasok sa tribulation. Sabi ko sa kanya, hindi papasok ang tribulation ng bride. Ang bride ay irarapture muna bago papasok ang Great Tribulation. Kasi sa prophecy, doon sa lumang tipan, 70 weeks of Daniel, 70 linggo ang ibinigay. Yun yung time na allotted. 70 weeks. Equivalent to 483 years. Pag kwinenta mo yan. At nakonsume na yung 77 yata. Basta nalalabi na lamang ay 1 week. Diba? 1 week. Kumbaga, sa 70 week, na-consume yung 490 years. Na-consume na. At ang nalalabi ay 3.5 years. Dahil yung 3.5 years, doon sa 7 years, ay na-consume sa panahon ni Christ, 3.5 years of ministry. At sa Bible, makikita mo na magkakaroon ng 1,000. Equivalent to 3.5 years. Yung sinasabi ron, na nalalabi, na ministry, yun ay ministry ng 2 prophets upang i-come out o ipakilala si Kristo dito sa 144,000 na nakasulat dito sa Bible. At sila ay aaralan ng Kristiyanong paniniwala at dito nila makikita sa Feast of Atonement ng kanilang ipinapako 2,000 years ago, yung palang Misaya na kailang inaantay dyan, maghahabulbulan sila, mag-iiyakan sila, marirealize nila na ang kanila palang pinapako 2,000 years ago, yun na pala yung Misaya na yan. At mangyayari yan kasi ipapangalan dalawang propeta sa kanila, yun din ang time na sila ay uusigin. Sila ay uusigin na parang parang mga hayop at sila tatakbo sa ilan kasi wala silang puwang sa templo kasi ang templo na itatayo ito ay political temple na ito. Political temple at ang uupo rito pag natayo ito, itong nandito sa Thessalonian 2:7. Siguro dito na ako magtatapos at maikli lang ito. Yung nandito sa Thessalonian 2:7, pag natayo yan yung templo na yan pag natayo, sa pagkasabi, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating, maliban lang dumating mula sa pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan. Dapat yung verse na ito, kung ikaw ay totoong Kristiyano, kilala mo na kung sino itong tinutukoy nito, kung sino yung taong makasalanan. Dahil mayroong isa na tinutukoy dito na the real Antichrist. Hindi na maraming Antichrist na magsisidating, sabi. Pero mayroong isang real na Antichrist
na ito yung sasabihin niya. Anak ng katampalasanan na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Sino itong taong ito na uupo? Diba? Kaya nga nung si Barbana may 1964, nakita niya yung visit for the very first time, ha? Nakita niya yung visit ng Pope doon sa Jerusalem. Yun na rin ang time na binindicate, nagdilim ang kalangitan. Diba? At hindi na nagpakita ng liwanag. Kaya darkness, sabi niya, kaya total blackout. Nung nakita niya yan. Dati pinapangaral ko lang, ngayon, ito na yung vindication niya. Kasi for the very first time, yung man of sin ay tumuntong doon sa lupain ng Jerusalem. Anong motibo niya? Bakit siya pumunta ron? Dahil darating ang araw, ipupulpud niya ito. Pag upo niya dun sa templo, at siya magpapakilalang Diyos. Sa ngayon nga, yung pinakita ko sa inyong video, parang Diyos na ang turing sa kanya. Kaya lang, yung Diyos-Diyosan. Ang totoong Diyos ay si Kristo. Pero itong Diyos na ito na magpapakilala, walang iba kundi yung Antikristo. Siya yung upo sa templo. Itong nangyayaring ito, merong nagplano nito. Sana makukuha niyo yung pinakakaisipan nito. May nagplano nito para matupad itong mga bagay na ito. At kasama itong virus na ito. At nakikita ko, dito pala, pag ganito pala ang gagawin mo, parang mapapasunod mo lahat ng mga tao. Pati pagsamba ng mga tao, makakatigil mo. Lahat na ekonomiya mo, mawawasak. At sino lang ang may pera pagdating sa ganito? Bagsak ang mga negosyo, lahat. At ang may pera lamang ay Vatican. At mayroon silang sariling bangko at hindi mo pwedeng hawakan yan. Hindi mo pwede yan. Hindi yan po pwede yung katulad sa atin, may central bank. Na pag may bangko ka, sigurado may mata sa central bank na hahawakan kayo. At mayroong mga bylaws dyan na dapat yung ginagawa. Pero dito, wala po pwedeng magtingin sa kanya pagdating sa bangko niya kasi may sarili siyang bangko. Diba? May sarili siyang bangko. At siya lamang ang katangi-tanging tao na pag bumisita sa isang bansa, hindi na kailangan kumuha ng visa. Ganun siya makapangyarihan. Hindi niya na kailangan ng visa kapag dumalaw sa mga bansa. So dahil nasa kanya ang mga pera, ginto, pagdating ng time na lugmok lahat ang ekonomiya, sinong may pera? Natural siya. Kaya darating ang araw na gamitin niya ito para lahat ng mga bansa ay yumuko sa kanya. Napasukan lang kasi ng virus, hindi ko alam kung bakit. Ito'y nasa YouTube yan dati, May 14. Dapat lahat ng mga leader ay pupunta sa Jerusalem. Magkakaroon ng malaking pagtitipon doon. Na hindi nga po pwede doon sa Vatican, kundi isang lugar yan ang pagdadausan nila. Kaya lang hindi natuloy. Ang natuloy yata yung pagtitipon ng mga religious group, mga leader nila, ang nakasama yata yan, paano naging setup nila dun sa meeting na yan, sila nagsasama-sama. Kaya ayan yan, upo siya isang araw. Dahil ang nakatalaga na 144,000 sa time na yan, wala kami kikilalaning Diyos, kundi ang Diyos na aming mga magulang. At sa time na yan, makikilala nila kung sino yan, walang iba si Jesus. At ipaglalaban nila yan, sila ay usigin. Tatakbo nila dun sa kung saan-saan. Pero dahil sila'y nasa kamay ng Diyos, nandiyan ang dalawang propeta na sa kanila, maggagabay sa kanila, diyan na yung kapangyarihan ng dalawang propeta. Kaya matinding kapagetian ang mangyayari sa time na yan. Kasi kung paano ginawa ni Elijah nung panahon, doon sa lumang tipan na kaya niyang patigilin. Kaya niyang patigilin ang sikat ng araw. Makukontrol niya ang nature. Diba? Na huwag umulan.
ng 3 taon, kaya niyang patigilin yan. At si Moses naman, ay kaya magpalabas ng mga kulisap, kaya sa time na yan, matinding kapigatian, kasi diyan magaganap yung napakatinding, ewan ko, hindi ko mailarawan kung mangyayari na ito, after rapture, kasi ganyan ang magaganap. At nakahula yan sa Revelation 11, basahin niyo yung buong chapter na yan, makikita niyo yan. Na yung 2 propeta, pagkatapos ng 3.5, mag-expired yun. Sila rin ay mapapaslang. Sila rin ay mapapaslang, pero after 3 days, sila babangon at mamamangha ang lahat ng mga tao. Sa time na yan, siguro sa time na yan, makikita na ng lahat ng tao kasi may internet. Kasi ituturing silang parang ano sa mundo eh. Natural, ituturing silang parang curse. Dahil sa mga kapangyarihan, kababalaghan na ginawa nila, kasi kukontrol nila ang nature. Pag kinontrol nila ang nature, hindi para masenso yung lupa, kundi upang maging curse sa lupa. Kaya makagalit ang lahat ng mga bansa. Yan, makikita yan sa internet sa time na yan, paano sila mapapaslang. At yan din makikita ng lahat ng mga tao na sila'y babangon. At katapos niyan, papasok ang Great Battle of Armageddon. Yan ang mga susunod na mangyayari, yung Armageddon. At magsasama-sama na yan, kasama na yung lindol. Kagabi, nakita ko yung post ng aking kapatid na natatakot siya, aking kapatid sa Japan. Nilindol na naman sila doon ng intensity 7.1 kagabi. Kaya sabi ko nga noon, lindol, maya't maya, ang lakas. Takot daw siya. Kaya ikaw, kung naririnig mo itong mensahe na ito, dapat magbalik loob ka sa Diyos. Kasi hindi nyo mapipigilan ang mga kaganapan na nandito sa Biblia. Ito ay nakasulat, ito ay hula, walang po pwedeng makapigil sa mga kaganapan na ito. At magaganap ang lahat ng nakasulat dito. Walang makakabigil. Kasi yan yung nakatalaga sa kaisipan ng Diyos. Ang tanging mo lamang gawin, ayon dito sa ano kanina, sa aking closing, dito sa Daniel, balikan ko yung Daniel, sabi niya, marami ang magpapakalinis at magpapakabuti at magpapakadalisay. So, marami ang magpapakalinis at magpapakadalisay. Ibig sabihin, lilinisin ka ng dugo ng Panginoon. Ito yung mga tao na kung sa'y kikilala ng lubos sa salita ng Diyos at sila ay magpapabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Yun ay tanda na tinatanggap mo yung redemption na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo kasi yung dugo niya ang panglinis sa'yo. Sabi nga dito sa Bible, kung ang dugo ng hayop ay nakakapaglinis sa kasalanan ng tao, how much more yung dugo ng Panginoon na bubuo sa krus ng Kalbaryo. Pero marami rin, ngunit ang masasama ay gagawa ng may kasamaan at wala sa masama na makakaunawa. Ngunit silang bantas ay makakaunawa. Itong sinasabi ko, kung ikaw ay masama, hindi mo ito maunawaan. Kasi ignore mo eh. Yung nangangaral na yan, wala naman yan. Gaganunin mo. Pero yung pantas ay makakaunawa. Ibig sabihin makakaunawa, maniniwala. Balikan ko kung nangyari kanina dun sa Lucas. Kapag nakita nyo ng hukbo ng Romano, ay nagmamarcha na, tumakbo na kayo. Ganito rin dito. Pag nakita nyo yung mga sign na yan, magpaka-init ka na. Diba? Tanggapin mo na ang kaligtasan na inaalok ng Panginoon. Kasi kung hindi, papasok ka sa isang napakatinding kapigatian. Yung nakasulat dito sa Biblia, ay mararanasan mo. At God bless you all. Siguro yun lang. At naway napagpala kayo. Kayong lahat na manunood at nakakapanood ng mensahe na ito. God bless you all.